separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it inside. And there at the cross, you paid its own. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the light. Thank you, Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Basahin po natin ang ating verse mula sa Genesis 1:31 and Genesis 2, chapter 2, verse 1 to 3. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ito ang ika-anim na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang langit at ang lahat ng bagay na naroroon sa loob ng 6 na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinago. Sapagkat sa araw na ito ay siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Sa ating pong pagkakaloob, lalong-lalo na po sa ating Thanksgiving Day, meron pong reminder ang ating Panginoon. Sa ating pagbigay, dapat po nating tandaan. Una, sabi po, lahat ng mga bagay, material man o di material, binigay na po sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Kung likayin niya lahat, nandito na lahat. Kaya dapat, huwag na tayo magreklamo, nandito na pala lahat. Pangalawa, kailangan kumilos, magtrabaho upang makamit ang pagpapala ng ating Panginoon. 6 na araw na trabaho po ang ating Panginoon, tayo pa kaya. Dapat po tayo din magtrabaho. Ikatlo, kailangan natin magpahinga tulad ng Diyos. Hindi lang ang ating katawan, kundi pati ang ating kaluluwa. Napapagod po ba kayo? Amen. Pero, anong ginagawa pag napapagod? Nagpapahinga. At tama po, masarap magpahinga saan? Sa piling ni Lord. Yan, magpahinga tayo sa piling ng Diyos. Iwan natin sa Kanya lahat ng ating isipin at kaabalahan. Kaya nga tayo nandito iwan niyo muna yung mga problema niyo. Nandito tayo para magpasalamat. Pinakamainam na pagpapahinga ay ang magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong araw ng aming pagpasalamat. Panginoon, salamat dahil nandyan ka sa buong taon na kami yung pinagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya po na pinadadaloy mo sa amin. Maging ito man, Panginoon, ay sa laki, talento, kakayahan, oras, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit mong tao kung sa iyon, makarating kami dito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa bugtong mong anak, Panginoon. Dahil sa Kanya, Panginoon, kay Jesus, ay kami naligtas. Binigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong pag-asa. Ang sabihan, Panginoon, kami hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa aming buhay na ito, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin at nawa, Panginoon, kami yung maging isang tagapagpangalap, Panginoon, dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon. Wala na kayo mahihiling, Panginoon, kundi maraming salamat po sa inyo. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.
ay bigyan po natin ng galang ng salita ng Diyos. Siguro po, isok ang banda rito para po makita niyo po yung ating PowerPoint. Ano po? So, I'll just move this music stand here para makita niyo po yung ating pag-aaralan. Buksan po natin yung Bible natin doon sa Luke chapter 15, verse 11 to 24. If you have your Bible, you can open it or pwede niyo po subaybayan sa ating pong screen. Allow me to read these verses from verse 11 up to the following verses. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Ninustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya siya ay nagpasikulang maghirap. Namasukan siya sa isang taguroon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit ipag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa mga alila. At siya'y nagpasyang uwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak ng ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila ay nag-iwan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na pinagkaloob sa amin, binigay mo sa amin upang magsama-sama, Panginoon, upang kayo po ay pasalamatan. Tunay nga po, O Diyos, we are so grateful for your grace, O God. And so as we come to you right now, through listening in your words, O God, we're asking your Holy Spirit to be with us. Samahan po kami ng Banal na Espiritu at bigyan kami ng karunungan sa aming pag-aaral na ito. Maraming po salamat dahil lagi po kayong nariyan para sa bawat sa amin. Panginoon, buksan mo ang puso namin, lalo na po ang aming mga panauhin, Panginoon, mangusap kayo sa kanila at sa ganon ay tunay po nilang maunawaan ang laki ng pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na tayo magsabi na Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Batiin na rin po natin ang Happy Thanksgiving Day ang ating pong kapatid. We may be seated now. Ang kwento pong ito ay tinatawag po na parabola o parable. At pag sinabi po natin parable, ano po? This is an earthly story with heavenly meaning. Isang makalupang kwento na meron pong makalangit na kahulugan. Ano ba yung context nitong parabola na ikinuwento ng Panginoon o binanggit ng ating Panginoon? If you will remember, mga kapatid, Jesus is talking to the tax collectors and sinners at that time when the Pharisees and scribes criticized him for his love for them. Doon po sa Luke chapter 15, verse 1 to 3. So in response to them, Jesus told them 3 parables about the lost sheep, about the lost coin, at ito po yung pangatlo, the parable of the lost son, na nag-i-illustrate po ng biyaya ng Diyos para sa mga taong itinuturing na makasalanan. May mga nagtatanong po kung para ba
ba ay tumutukoy sa mga unsaved o sa mga hindi paligtas? O ito ba ay tumutukoy sa mga minsang naligtas na backslide? Meaning backslider. From the context, mga kapatid, surely the primary audience was the Pharisees, Sadducees, and the Jewish people rebelling from God. Sila po yung mga tinatawag na backslider. But the story recorded in the book of Luke, a book written primarily to the Gentiles. At sino po yung mga Gentiles, yung mga hintil na yon? Tayo po, the lost, who needs also to know the Father's love. Meaning, mga kapatid, this story, mga kapatid, pertains to anyone who sins against God, whether Jew or Gentiles, Christian or non-Christian, believer or unbeliever. Alam po ninyo, culturally speaking, mga kapatid, nakikita natin, hindi maganda yung ginawa ng bunso. Ito pong bunso po na ito, na anak, ayon doon sa istorya, lumapit sa kanyang ama para kunin yung kanyang ari-arian. And as I have said, mga kapatid, culturally speaking, sa panahon na yon, yung paghingi ng mana ng anak sa kanyang magulang ay isang napakalaking insulto. Kahit naman po siguro sa panahon at kultura po natin. Ipinapahayag po ng anak na ito na hindi ko kayo kailangan, wala akong panahon na hintayin ang inyong kamatayan. Ganon katindi yung mensahe na sinasabi niya sa kanyang ama. Kaya yung paghingi nitong anak na ito sa kanyang ama ng malaking mana o ng mamanahin niya ay may tuturing po na isang insulto, isang sampal sa kanyang magulang. Ganoon pa man, mga kapatid, ipinagkaloob pa rin ng ama sa kanyang anak ang kanyang ari-arian. At kung susundan po natin ang kwento na binasa natin kanina, nakagawa ng unwise decision or mga immature decision sa anak na ito. In short, naghihirap siya at sa bandang huli na pag-isip-isip niya na muling bumalik sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. Kasi po, na-realize niya, mga kapatid, na ang pagbabago ng kanyang hinahanap, yung pagbabago na hanap niya ay hindi pala sa pagbabago ng pagkakataon, kundi sa pagbabago mismo ng kanyang sarili. Sa kanyang pong pag-uwi, agad siyang sinalubong at tinanggap ng kanyang ama. At ang sabi sa Lucas chapter 15 verse 24, ang sabi po ay ganito, sapagkat patay na ang anak ito at muling nabuhay, siya ay nawala at nasumpungan at sila ay nagsimula magkatuwa. Ngayong araw po na ito, mga kapatid, sa ating Thanksgiving, sa ating temang Grateful for the Grace, pag-usapan po natin yung grace ng Panginoon, ang kanyang magandahang loob. Madalas nadidinig po natin ang grace o yung word na grace. Pero lubos po ba natin naiintindihan kung ano ang kahulugan ng sinasabi po natin grace? Ano ba ang grace, mga kapatid? Kapag ang isang tao po ay nagtrabaho ng 8 oras kada araw at siya ay ng kaukulang sa kanyang ng bayan, sa kanyang kaukulang trabaho, ano po ang tawag po doon? Katapusan ay sahod, tama po, sweldo. Kapag naman po ang isang tao ay nakipag-compete, katulad ni Manny Pacquiao, nakipag-compete at nakatanggap ng belt o kaya naman ng trophy, dahil sa kanyang performance, ang tawag po doon ay tama po, prize or premyo. Kapag ang isang tao naman po ay nakatanggap ng kaukulang recognition dahil sa kanyang mahabang serbisyo, katulad po ni Pastor Noli, tumanggap po yan ng, sabi nga po ay pagkilala dahil sa kanyang mahabang serbisyo, sa kanilang kanya, dahil po sa kanyang mataas na achievement. Ano pong tawag doon? Tama po, ang tawag po doon, award. Okay? Ngunit kung ang isang tao, mga kapatid, wala namang kakayanang itain na sweldo, wala namang natanggap na anumang premyo, hindi karapat-dapat ng gantimpala, pero sa kabilang banda, mga kapatid, nakatanggap pa rin ng regalo, ang tawag po dyan biyaya. Ang tawag po dyan kagandahang loob. You don't deserve it, but
Ang anak na ito, hindi po deserving ng anumang bagay sa kanyang pagbabalik. And yet, kahit na po napakalaking insulto ng ginawa niya sa kanyang ama, tinanggap pa rin siya bilang anak, kahit na ang nais na lang po niya ay maging isa sa mga alila o katulong sa bahay. Nung bumalik po siya, 3 bagay po yung ibinalik sa kanya ng kanyang ama. Una, ibinalik po sa kanya yung robe as a symbol of royalty in the house of his father. Pangalawa po, ibinalik po sa kanya yung ring as a symbol of authority, name, and access. Dahil po nung araw, yung singsing mga kapatid, yan po ang kauna-unahang credit card. Kapag ka po may singsing kayo, sa panahon po nila at sa kultura nila, yung singsing na yan, it's a symbol of authority. Pangalawa, it's a symbol of what we call name. Yung pong singsing na yan, meron pong pangalan na yan sa loob, katulad ng mga wedding ring. Nakalagay po dyan yung family name nila. And symbol of access. Ibig sabihin, itong anak na ito ay merong access sa kayamanan ng kanyang ama. Kaya pag siya po ay namamalengke o pupunta sa bayan para mamili, itatatak lang po niya yun. Ibig sabihin noon, tatay niya na ang bahala magbayad doon. Then lastly, yung tinatawag po natin sandals, indicating that he is not a servant. Kasi nung panahon po na yun, ang mga servant, wala po silang sandals. Tanging mga anak lamang po ng may-ari ng bahay ang nakasandals. Kaya kung nagbigyan po siya ng sandals, it indicates that he is not a servant and it symbolizes protection and guide. Nung muling makabalik po ang anak na ito, he received the grace, the unconditional, undeserved favor and love of his father in its highest level. Mga kapatid, katulad po ng ama sa parabola, God extends the same grace and love for all of us. Wala po bang kamay ang mga anak ng Diyos na katanggap ng biyaya? At kahit na mga kapatid, kung minsan pinipili natin mapahiwalay sa Panginoon, patuloy pa rin ang Panginoon na nag-extend ng kanyang grace, ng kanyang unconditional love sa bawat isa sa atin. We don't have to do anything to earn it. In fact, we do not deserve to have it, but only because of His grace that we were accepted as a child of God. Kung hindi po dahil sa biyaya ng Diyos, hindi po tayo matatanggap ng Diyos na kanyang mga anak. But because of God's grace, we were accepted as children of God. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ipinagkaloob ng Ama si Jesus upang mamatay para sa ating kaligtasan. Hindi po natin deserve ang magkaroon ng kaligtasan na yan. Ngunit dahil sa biyaya na ipinagkaloob sa atin, nagkaroon po tayo ng pagkakataong maligtas. Ganyan ang biyaya ng Diyos. Ganyan ang grace ng Panginoon. Kaya po ang grace po, ang kaligtasan, ay hindi nakabatay sa ginagawa natin, kundi ang kaligtasan po natin ay nakabatay sa biyaya ng Diyos. Alam niyo, kung minsan, naiisip po kasi natin, acceptance natin. Ang acceptance natin sa Panginoon, minsan, iniisip po natin, acceptable lang tayo sa Panginoon. Kasi, nakabatay tayo sa ating performance. Kung minsan iniisip natin na acceptable tayo sa Lord, batay sa performance natin. Minsan sinasabi natin, siguro, mas mahaba ang prayer ko, mas magiging acceptable ako sa Panginoon. Siguro, the more I read and memorize the Scripture, baka mas mahal ako ni Lord. The more I consistently attend the worship celebration, siguro, mas iibigin ako ng Diyos. Mga kapatid, hindi yan ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, it is only by His grace. Now, I'm not saying na hindi po importante ang mga bagay na iyon na binanggit
sabihin po natin, napakahalaga at essential po ang mga ito sa paglago natin sa buhay Kristiyano. Ngunit kung ito po ang ating nagiging motivation para sabihin mo na ikaw ay acceptable sa Panginoon, yan po ay mali. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, na binanggit natin ay sumusunod lamang after po natin matanggap ang biyaya ng ating Diyos. Now, pag-aralan po natin ang tatlong bagay na nagagawa ng biyaya ng Diyos sa ating mga tao. Una, ang biyaya po ng Diyos ay nagpapalaya sa ating nakaraan. Noong tanggapin po natin ang Panginoon, tinanggap natin ang biyaya niyang nagpalaya sa atin mula sa nakaraan. Meron po ba kayong Meron po? Pakitanong nyo nga yung katabi nyo, may nakaraan ka ba? Meron, di ba? Ano pong nakaraan natin? Lahat tayo po ay, sabi mo nga sa katabi mo, makasalanan. Tama po. Sabi mo sa katabi mo, umamit ka na. Totoo po yun. Lahat po tayo dito may nakaraan. Ano po ang nakaraan natin? Ang nakaraan po natin ay yung buhay natin na puno ng pagkakasala. Alam niyo si Satanas, na ating kaaway, gustong-gusto po niya na gamitin ang nakaraan laban sa atin. Nais po niya na ipaalala sa atin ang ating mga pagkakamali at kabiguan. Anong dahilan? Para mailayo po tayo sa Diyos. Minamanipulate tayo ni Satan sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng guilty feelings or guilt feelings. Sinasabi niya na wala ka ng karapatang lumapit sa Diyos, huwag ka na lumapit, hindi ka katanggap-tanggap. Sinasabi mo ng kaaway natin si Satanas na makasalanan ka. Satan will always remind you of who you were. At gagamitin niya po yung mga past failures to push you away from our God. Alam niyo kung anong tawag dito? Condemnation. Yung feelings of what we call unworthiness. Pero ayaw po ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganyang feelings. Mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ang siyang tunay na magpapakilala sa atin kung sino tayo ngayon at hindi kung sino tayo sa nakaraan. Meron po ako ikukwento sa inyo. Meron pong dalawang magkapatid na nagbakasyon sa probinsya ng kanilang lolo. Isang araw po, yung panganay naglalaro ng kanyang tirador. Alam niyo po yung tirador? Okay. Tinitira po niya o pinaasinta po niya yung lata. Sinisipan niya po yung mga latang kanyang itinayo. Kaya lang hindi po niya tinatamaan. Hanggang sa nakita po niya yung bibi ng kanyang lolo, ano po, sinipan po niya yung ulo ng bibi, sabay pinakawalan ang bala ng tirador. Laking gulat po niya nang tinamaan ng bibi. Tinamaan sa ulo. Patay ang bibi. Lumingin po siya sa kanyang left, and then lumingon siya sa kanyang right. Wala namang nakakakita. Kaya ang ginawa po ni Kuya, humukay po siya dali-dali. Pagkatapos po niyang humukay sa lupa, inilibig niya po yung bibi. Noong gabi na po, kumain sila kasama ang kanyang lolo at bunsong kapatid. Ang sabi ng lolo, bunso, ikaw ang maghugas ng pinagkainan natin. Sumagot ang bunso, ang sabi ni bunso, sabi po ni Kuya, siya raw po. Sabi po ng Kuya, what? Bakit ako? Sabay sabi po ni bunso, Kuya, remember the duck. Laking gulat po ni Kuya, sabi niya, lolo, tama nga po si bunso. Ako nga po magliligpit. Alam niyo ba mga kapatid, paulit-ulit itong ginawa ni bunso. Paulit-ulit po niyang inalipin yung kanyang kuya. Every time na magliligpit, uutusan po ng lolo yung bunso, sasabihin po ng bunso, hindi po si Kuya raw. At pag mag-react yung kuya, bakit ako? Sasabihin po ng bunso, Kuya, remember the duck. The following morning, maghuhugas na ulit ang
pinagkainan. At ang sabi po nung bunso, Lolo, alam niyo, kahit po siguro kailan, si Kuya na raw po talaga magliligpit. Alam niyo, pagkaligpitan blues, sigurado may issue yan sa mga bata. Buti lang dito sa atin, sa mga kabataan natin, masisipag. Walang issue pagdating sa pagliligpit. Amen. Amen. Di ba? Hindi na po makariak yung kuya dahil alam niya yung salitang remember the duck. Kaya kung dumating yung gabi, inantay niyang makatulog yung kanyang bunsong kapatid. Makatulog po ito. Kumatok siya sa pintuan ng kanyang lolo. Pagkatapos, sabi ng lolo niya, pumasok ka. Ano ang kailangan mo? Ang sabi po ng kuya, Lolo, at tandaan niyo po, may 2 linggo na nakakaraan. Nagtitirador po kasi ako, hindi ko po tamaan yung lata. Inasinta ko po yung bibi niyo, tinamaan sa ulo. Namatay po ang bibi, inilibing ko po doon sa likod sa bandang ibaba. Sabi ng lolo, yun ba? Nakita ko yun. Nakita pa lang ng lolo. Alam mo, hinihintay ko lang naman ako, sabi niya, yung ganito, yung lumapit ka sa akin at humingi ka ng tawad. Kung yan ba naman, sinabi mo na noon pa lang una, di sana malaya ka na, inalibing ka tuloy ng kapatid mo. The following morning, maghuhugas na ulit ng pinagkainan. Sabi ulit ni Bunso, Lolo, si Kuya po maghuhugas ng pinagkainan. Sabi niya, Kuya, remember the duck. This time, sabi ng Kuya, hindi na ako magliligpit. This time, ikaw na ang magliligpit kasi kagabi, ipinagtapat ko na kay Lolo ang nangyari. Pinatawad niya ako at sinabing kalimutan ko na ang nakaraan. Mga kapatid, what God forgives, He forgets. Kaya kung ano man yung nakaraan mo, kinalimutan na yan ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Wala ba kayong mga kamay? Kung ano man pagkakamali, ano man kabiguan ang nagawa natin sa nakaraan, kung ito po'y inilatag na natin sa paanan ng ating Panginoon, inihiningi po natin ang tawad, pinatawad na po tayo ng Diyos. Kahit na po sinasabi ng Diablo, remember the duck. Huwag mo lang isipin yung duck. Remember not the duck. Remember the grace of God na nagpalaya sa atin. Hallelujah! As a child of God again, we must remember the grace. Nakabalik kang muli mula sa kulungan ng baboy, wala ka na doon sa kulungan ng baboy. Wala ka na sa kulungan ng pagkakasala. Lumaya ka na. And therefore, huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Bagkos, paniwalaan mo ang salita ng Diyos, malaya ka na. At sino mang pinalaya ng Diyos, wala na pong paghatol. Romans chapter 8 verse 1. At sabi mo ang banal na kasulatan, there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. Look at the great people of God na kanyang ginamit mightily. Mostly, hindi po maganda ang nakaraan. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, pinili pa rin sila ng Panginoon. Si David, he had an affair and was a murderer. Si Peter, he denied the Lord Jesus Christ 3 times. Si Rahab, he was or she was a prostitute. Si Jonah, mga kapatid, who always ran from our God. Ilan lang ito sa mga taong hindi maganda ang nakaraan, and yet ginamit pa rin ng Panginoon mightily despite of their imperfection, at yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po handa kahit kailan na nakaraan natin upang tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Bagkos ito pa nga ang nagiging kaparaanan ng Diyos upang lalo po tayong maging malapit sa Kanya. Ang Panginoon ay tumitingin para doon sa pag-build natin ng relationship sa Kanya na nakabase sa Kanyang unconditional love para sa atin. So, ang unang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa ating mga tao, ito po ay nagpapalaya mula sa ating nakaraan. Pangalawa po, ang biyaya po ay naghahanda sa atin para sa kasalukuyan. Sa pamamagitan po ng biyaya,
inihahanda po tayo ng Diyos sa anumang bagay na dumarating sa kasalukuyan. Hindi po nangangahulugan na kapag tayo ay naging Kristiyano, makakalaya na po tayo sa mga pagsubok sa buhay. Sino po rito ang mga may pagsubok sa buhay? May mga problema. Hindi po yan maiiwasan. Kahit po Kristiyano ka na, problems are inevitable mga kapatid. Kahit tayo mga Kristiyano, hindi po tayo makakatakas sa bagay na ito. Why? Because nandito pa po tayo sa tinatawag nating mundo na puno ng kasalanan. Ngunit mga kapatid, ang biyaya po ng Panginoon ang naghahanda sa atin sa mga pagsubok na hinaharap po natin sa kasalukuyan. Tignan po natin yung buhay ni Pablo. Siya po pinaghahampas. Siya po kinutya, inusig, pinagbabato, nalunggo ng barko, naandyan pong ma-stranded, naandyan pong pinahirapan. Subalit ang lahat ng mga ito po, mga kapatid, ay paghanda para pagtagumpayan niya ang mas matinding pagkakataon. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10? And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Ang point po ay ito, nauunawaan ni Pablo na sa kabila ng kanyang kinakaharap na mga sufferings, higit po yung sufferings na inabot ng Panginoon. At alam po niya na yung mga sufferings na hinarap ng Panginoon ay napagtagumpayan niya hanggang doon sa kamatayan sa krus. Kaya yung pananampalataya po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang kanyang ginamit para harapin yung mga challenges na kanyang hinaharap. At yan po ang nagagawa ng grace ng Panginoon, mga kapatid, sa ating mga sirkumstansya, sa ating mga hinaharap, mga kapatid. Umaayos, ang mga bagay sa tamang perspektibo. Lumilikha ang mga bagay sa kanilang lugar at nauunawaan natin ang mga pagkakataon. Nagiging tama at directed ang ating puso. Nagkakaroon tayo ng ibang perspective sa buhay because of grace. Yung mga bagay na ang tingin natin negative, pagka ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nagbabago ang pananaw mo dito, nagiging positibo. Tignan nyo na lamang po nung harap si Goliath sa mga Israelita. Ang lahat ng sundalo ng Israel ay nagulat sa laki ni Goliath. At ang sabi po nila, ang laki nito, hindi natin ito kayang patayin. Ngunit pagharap ni David sa parehong higante, si Goliath pa rin. Ang sabi ni David, ang laki ni Goliath, sigurado, tatamaan ko to. Iba ang perspective niya sa higanting problema na hinaharap mo niya. Why? Dahil sa biyaya ng Diyos. Nakikita niya yung katagumpayan dahil sa biyaya ng Diyos. Tandaan niyo po ito, kapag naranasan mo ang biyaya ng Diyos, ang circumstances hindi po nagbabago sa iyo, bagkus ikaw ang nagbabago sa mga circumstances na hinaharap mo. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ano ba ang sabi ng talata? Deuteronomy chapter 30 verse 19. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Inilahad ng Panginoon sa atin ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Mga kapatid, mas pipiliin po ba natin ang kamatayan at ang sumpa kaysa sa buhay at pagpapala? Ano po ang pipiliin natin? Ang sabi ng Panginoon, choose life. Narinig mo ang tinig ng Panginoon para sa iyo. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Hayaan mo ng aking kapangyarihan ang siyang magpalakas sa iyo sa oras ng iyong kahinaan. Tandaan natin na nagagawa ng biyaya ng Diyos. Nagpapalaya sa nakaraan at inihahanda tayo sa ating kasalukuyan. At ang pangatlo po, ito yung huli. Ang biyaya ay nagsisiguro sa ating hinaharap. Gaano po kayo kasigurado sa future nyo bilang anak ng Diyos?
Gaano po kayo kasigurado na kayo ay safe pag bumalik sa Kristo? Taas nga po yung kamay ng mga siguradong sa langit pupunta. Yung iba po, hindi makataas, di pa po kayo sure. Maganda po yung pagkakataon na natin ito ngayon kasi sisiguraduhin po natin. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, sure mo ang langit. Kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, siguradong ligtas ka. Romans chapter 8, verse 17, and since we are all children, we will share His treasures, for everything God gives His Son, Christ Jesus, is ours too. And then sa Galatians chapter 3, verse 29, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs, and now all the promises God gave to Him belongs to you. Pag nakabalik tayo sa Panginoon, mga kapatid, sigurado yung ating hinaharap. Sigurado po yung ating future. Sigurado po yung ating salvation. All because of God's grace. God's grace gives us free access to His blessings. Come on, just clap your hands for God. I want you to take note of this. God's grace gives us free access to His blessings. Meron po ba kayong mga kakulangan sa buhay? Sino mo rito ang kulang ng pera? Parang iba, sobra yata. Katanong na lang, kahit po natin, sino mo rito yung sobra ang pera? Lalo ka na nagtaas ang kamay, yung kulang na lang. Sino mo dito yung nagsasabing kulang siya sa pinansyal? Kulang. Sino mo rito ang nagsasabi, hindi lang yung pinansyal, marami siyang pangangailangan. Alam mo, kailangan mo si Kristo. You know why? Sabi ko kasi dito, you have the access, to God's blessings. We're not only talking of spiritual blessings, but also we're talking of material blessings. Sino mo rin ang kumakain 3 beses isang araw may merienda pa? Sino po? Praise the Lord. Sino po rin ang magsasabi na siya po, kahit pa paano naman po, ay meron pang dinaramit? Praise the Lord. Sino po may natitirahan? Praise the Lord. Sino po may pamilya? Praise the Lord. Sino po dito ang meron mga pagpapalang natatanggap sa Panginoon? Lahat po yan, grasya ng Diyos sa inyo. And we should be grateful for God's grace. Lahat yan bigay ng Lord. Alam niyo yung prodigal son? Nung siya ay nawalay sa Ama, naghirap siya. Naghirap siya. Eh gusto ko itong malaman niyo mga kapatid. Every time na tayo ay lalayo sa Diyos, maghihirap tayo. Itong prodigal son, nung lumalis siya, lumayo siya, sobra ang kahirapan na inabot niya. Halos kumain na siya ng pagkain ng baboy. At halos mamatay na siya sa gutom. Samantala, sa tahanan ng kanyang ama, naalala niya yung mga alipin ng kanyang mga ama, ng kanyang ama. Yung mga alipin, sagana-sagana sa pagkain, lumalabas pa. Kaya later, na-realize niya, kung babalik siya sa kanyang ama, kahit bilang alila na lang, kahit pa paano hindi siya magugutom. Alam niyo, sa atin din naman, tayo ay nakakasiguro na mayroon tayong security sa tahanan ng ating masalangit, all because of His grace. Ang destiny na yon ay hindi lamang sa mga spiritual treasures na binabanggit po natin, na tatanggapin po natin, kundi maging sa physical at material blessings na nakalaan po para sa atin. You have your access to God's blessing. Minsan lang ayaw po natin gamitin yung access na yun. But this afternoon, the Lord is calling you, gamitin mo yung access mo na yan sa Panginoon. Noong 17th century, may isang lalaki na nagngangalang John Newton. Kilala niyo ba ito? Siya ay isang trabahador, then naging commander sa isang English slave ship. Ang slave ship na ito ay cargo boat na ginagamit pang-transport ng mga alipin. Mula England, ang barko nila John Newton, na halos walang laman, ay magtutungo sa pangpang ng Africa upang doon ay magdukot,
bihag ng mga Afrikanong babae at lalaki bilang kanilang maging alipin. Pupunuin po nila yung barko at pupunta sila sa North at South America upang ibenta yung mga nahuli kapalit po ng sandata, kapalit ng alak, kapalit ng tela, kapalit ng ginto. Ang mga alipin po na ito, nagiging pag-aari ng kanilang o ng mga nakabili sa kanila. Kaya kung ano man yung gusto nilang gawin sa mga alipin ito, ginagawa po nila. Naandiyan yung torture, naandiyan yung raping, naandiyan yung patayin, naandiyan gutumin, pagmalupitan. Grabe po. Alam niyo, tumating sa point na yung moral at yung konsensya ni John Newton halos wala na. Pero noong 1748, habang ang kanilang barko ay naglalayang pauwi sa England, meron pong napakalakas na bagyo na dumating. And halos lumubog ang kanilang barko dahil sa violenteng bagyong iyon. And sa pagkakataon na iyon, mga kapatid, naranasan ni John Newton ang sinasabing great deliverance sa kanyang buhay. Na makita ng kanyang dalawang mata na kanilang sinasabihan halos lumubog na at na ang kanyang pakiramdam ay mamamatay na po sila. Sumigaw siya ng napakalakas at sabi niya, Lord, have mercy upon me. At sa ilang sandali, mga kapatid, lumipas ang unos na iyon. At pagkalipas ng unos na iyon sa kanyang cabin, nagkaroon po ng reflection si John Newton at kanyang sinabi, nagsimula sa kanya ang deliverance ng Panginoon. Nagsimula po siyang maniwala na siya'y dinala ng Panginoon sa bagyong yun upang siya'y makakilala at maranasan ang grace ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, na-convert si John Newton. Naging Kristiyano sa pagkakataon yun. At habang siya ay nasa barko, gumawa siya ng kanyang journal. Naisulat ni John Newton ang liriko ng awiting Amazing Grace na ngayon ay pinaka-famous hymns na inaawit po natin hanggang sa panahon ito, hanggang sa henerasyon ito. Alam niyo po ba yung awit na yun? Amazing Grace. Come on, sing with me. How sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yan po yung mga katagang isinulat niya nung maranasan niya ang biyaya ng Diyos. Alam niyo, nung edad 82 na siya, malapit na po siya malagutan ng hininga. Sinabi niya, na aking naaalala ay halos, aking alaala ay halos maglago na. Sabi niya, ngunit dalawang bagay ang hindi ko malilimutan. Ito po yung last word ni John Newton. Ano po? Hindi po niya malilimutan. Sabi niya, halos lumipas na yung isip ko, pero may dalawang bagay akong naaalala at di ko malilimutan. Una, na ako'y makasalanan. At ikalawa, na si Jesus ang aking dakilang tagapagligtas. Lubos na naunawaan ni John Newton kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos. Ngayong araw na ito, mga kapatid, let us all be grateful for God's grace. Dahil kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala. Hindi ka lalaya sa nakaraan. Hindi mo mahaharap ang buhay ngayon na may panibagong pananaw at hindi tayo magkakaroon ng tiyak na bukas at buhay na walang hanggan kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Tandaan natin ang tatlong bagay na nagagawa ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, nagpapalaya sa atin mula sa nakaraan. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos, naghahanda sa atin para sa kasalukuyan. At ikatlo,
ang biyaya ng Diyos ay nagsisiguro sa ating hinaharap. At tanong ko po, ngayong gabi ito o ngayong hapon ito, natanggap mo na ba ang biyaya ng Diyos? Yung biyaya ng kaligtasan. Kasi kung hindi pa, bukas po ang altar ng Diyos at ang Diyos ay nag-aanyaya. Why don't you come and accept God's grace today? As we sing this song, habang maawit tayo ng awit manawagan, baka po meron isa, dalawa o higit pa na nais tanggapin ng Panginoon sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Why not give yourself a chance to receive God's grace and be saved today? Tayo po natin kumayo at umawin po tayo ng awit manawagan. And sa oras po ito, pwede po ba natin awitin yung sundulang biyaya? And as we sing this beautiful OPM gospel song, mga kapatid, baka po yung katabi nyo hindi pa tumatanggap ng sundulang biyaya ng Diyos. Hindi pa niya natatanggap ang biyaya ng Panginoon. Baka po hindi pa siya nakakasigurado ng kaligtasan. Bakit hindi mo siya anyayahan at sabihin mo sa Kanya, why don't you come to the Lord and accept His loving grace? Itong araw po na ito, hindi aksidente. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po aksidente ang araw po na ito. Ang araw po na ito at ang oras po na ito ay tinakda ng Diyos. At hindi po aksidente na narito kayo. Hindi po. Sadyang dinala kayo ng Diyos dito para na marinig mo yung mensahe ng Diyos at yung mensahe niya na ang biyaya niya ay bukas at ang biyaya ito ay para sa iyo. Naghihintay lamang ang Panginoon sa pagbabalik mo katulad ng prodigal son. God is just waiting for you. So why not come right now and receive God's grace? Why not come right now and receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Baka po yung kaibigan nyo, kakilala nyo, kasama nyo ngayon. Baka ikaw sigurado na sa langit, pero yung katabi mo hindi pa. Alam mo, ito yung oras at pagkakataon para hatiyahan mo siya. Samahan mo siya rito para tanggapin ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Let's sing this song. Praise the Lord, meron pong isa na tumatawag sa Lord. Baka kung meron pa, samahan niyo po yung inyong kaibigan, kamag-anak. Sige po. Palampakan po natin. Elders, tulungan niyo sila na line up dito sa harapan. Elders, tulungan niyo sila. Praise the Lord. Palampakan natin ang Panginoon sa dalawang ito na tumatanggap sa Lord. Sige po. Baka po meron po po dyan, nais tanggapin ng Panginoon sa kailang buhay.
ipag-pray po natin sila. Come on, let us all pray with my co-pastors. Lord God, Heavenly Father, narito po itong aming mga kapatid na ito na nagsuko ng kanilang buhay sa inyo. At talagang po namin, O Diyos, sa kanilang bagong buhay nito, ay patuloy, Panginoon, nilang ma-enjoy ang iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa pangakong kaligtasan na pinagkaloob mo sa kanila. I-bless mo po, Panginoon, sila at ang kanilang sambahayan. At sa panibagong buhay nila ito, Panginoon, maraming mga tao rin, Panginoon, ang kanilang maakay at umupo sa inyo. Sa ganun, Panginoon, maraming mga tao ang maliligtas. Gamitin mo sila, Panginoon, upang maging laluyan ng kaligtasan sa buhay ng kanilang kamag-anak, sa buhay ng kanilang mga kaibigan, sa buhay ng kanilang mga kaklase at mga katrabaho. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagsusuko nila ng kanilang buhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samang dalangin. Lahat tayo magsabi na, Amen. Congratulations po sa inyong decision na pagdating ang Panginoon Jesus sa inyong buhay. Pagdating po, Panginoon, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. Praise God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise God po. Praise the Lord. Mga kapatid, sa oras na ito, sunod po kayo kay Pastor Noli. Asa si Pastor Noli? Ito po. Sunod po kayo kay Pastor Noli. Ano ho? Para po na sa ganon, kayo po ay marongyan. Ano ho? Sige po. Pwede na po kayo. Ayan, sige po. Pag-i-assist ka lang po siguro. Church, you may be seated na. Pa-assist ka lang po si Pastor Noli na ilang mga elders po natin. Praise God. Sige po. Come on, church! Palakpakan natin ang Panginoon! Nasa bahagi po tayo ng pagkakaloob ng ating birthday offering. At syempre, alam po natin, tradisyon po natin ito sa COC San Pedro family na pagdating ng ating Thanksgiving, ano po, bilang pasasalamat natin sa Diyos, nagbibigay po tayo ng offering according to our birthday month. Okay? So meron po tayo dito inihanda. Nasa po yung ating mga Diakonesa. Meron po inihanda ang ating mga Diakonesa kung saan po po ilalagay yung inyong birthday offering. Handa na po ba tayo? Naku, parang hindi mo masyadong marinig ha. Handa na po ba tayo? Kaya pala hindi mo marinig. Naghahanda na talaga sila. Okay. So habang tinatawag ko po, habang umaawit po sila, okay, tatawagin ko po yung birthday month or pwede naman pong i-flash sa screen yung pong ating mga month na tatawagin. Okay? Ayan, ako thank you, Sir Goyi. Pag tinawag ko po yung birthday month nyo, doon po kayo tatayo, lalapit po kayo rito, and you will give your birthday offering. Amen? Are you all excited? Amen. Ipag-pray po muna natin yung mga ipagkakaloob natin sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa oras at araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po. Kung saan sa bahagi ito, Panginoon, ay pagkakaloob po namin, Lord, yung aming mga pasasalamat, Panginoon, sa buwan ng aming kaarawan. Salamat po, O Diyos, iloob mo na kahit na po dumaan ang pandemic, salamat sa inyo, O Diyos, until now, buhay pa po kami sa lahat po. At hindi mo po kami pinagpumulang, Panginoon. Lumipas ang bawat taon ng kahirapan. Pero, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan. Kaya, hayaan mo sa ganitong paraan, Panginoon, hindi naman namin kayang bayaran, hindi namin kayang tapatan ang blessings mo, Panginoon. Pero hayaan mo sa ganitong paraan man lang, maipahayag namin yung aming taos-pusong pasasalamat. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Are you ready, mga kapatid? Sige po. Let's start our birthday offering. Woo!
Iyan ay dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa buong isang taon ng pagpapala mo sa bawat isa sa amin. And we pray, O God, and looking forward for another year of blessings sa buhay po namin, Panginoon. Thank you, Lord, dahil sa bawat pagsapit namin sa aming kaarawan, nakikita namin, Lord, ang iyong katapatan. Patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We may be seated now. Amen. Praise God. Bless po ba tayo sa message ng ating buting pastor? Okay. Ngayon naman po special occasion po sa atin. Meron po tayo mga kapatid mag-render po ng special number po para po sa ating lahat. Na sa tolo ng the kids ministry, as they prepare, why don't we prepare also our hearts so that we could be blessed by the presentation po ng ating kids ministry. May I call on the kids ministry, please? Time of joy, time of peace, a time when hearts are dancing
Bigyan po natin ang palakpakan ng gagawa po ang kalalakihan po ng ating series sa San Pedro. Happy Thanksgiving po sa lahat.
dahil nga po, sinasabi niyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay inyong inihahanda sa kasalukuyan. At kami po, Panginoon, ay nakakasigurado sa aming karoroonan sa inyong dagat na bayan. Kaya naman walang dahilan para hindi kami magpasalamat mula po, Panginoon, sa aming mga lahi na naguna na ang kapakanan ng Panginoon po namin ay inyo po, Panginoon, inihahanda sa kasalukuyan ng henerasyon namin ngayon. Salamat po, Ama, na walang yan. Dahil po, Panginoon, lahat-lahat po, Panginoon, ng aming ginagawa nito ay para sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay inyong pagpalain ang bawat kaparaanan nito ng mga gawain, Panginoon, para mga kaluluwa ay patuloy, Panginoon, na maabot ang inyong pagmamahal at pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa mga namumuno, Panginoon, sa mga namumuna ng gawain, Panginoon, sa iba't ibang lugar. At maging ganun po, Panginoon, dito sa Tagumpay, San Pedro. Alam niyo po, Panginoon, ang galaw ng bawat isang namumuno. Kaya mapatuloy yung pagpalain, Panginoon, at bigyan, Panginoon, ng kanilang pangangailangan ang mga namumuno ng inyong gawain. Salamat po na walang hanggan, Panginoon, sa kalagitnaan namin dito, Panginoon, at namin nandiyan kayo. Nakikita niyo, Panginoon, ang kagalakan sa puso ng bawat isa. Nag-aalala po, Panginoon, kami ng pagpupuli, pagpapasalamat at pagsamba sa dakilang pagdadiyos po niyo, Panginoon, sa dakilang Ama, isang nagbigay sa amin ng iisang anak. At salamat po, Panginoon, dahil patuloy na kami, Panginoon, ay nagiging bahagi ng isang katawan. Ito po, Panginoon, ay tanda ng paglago ng bawat isa. Na kami, Panginoon, ay gagawa at gagalaw sa isang katawan na kayo, Panginoon, ang umulo. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng gawain. Katulad nito, Panginoon, at sana ay hindi natatapos, Panginoon, ang aming pong pasasalamat sa inyo. Sa aming taong kakaharapin ngayong 2024, Panginoon, salamat po dahil kami inihanda ninyo. Para amin po, Panginoon, tahanin ang buhay na nakakonekta, Panginoon, sa inyo. Patuloy niyo bigyan kami, Panginoon, ng lakas. Ama, maraming salamat po ulit. At nawa po, Panginoon, na panagalan namin kayo at napasaya namin kayo sa pagkakataong ito ng aming gawain. Ikaw po, Panginoon, ang lahat ng dahilan nito. Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na nandito sa kanilang pag-uwi at patuloy niyo po, Panginoon, bigyan ng lakas. Patubay niyo, Panginoon, sila sa pamumuhay nila na kayo ay pinaglalaban. Ganoon din, Panginoon, sa mga panauhin na aming po, Panginoon, inimbitahan. Mangusap po, Panginoon, kayo at kami po, Panginoon, ibalin ang inyong mukha sa kanila. Dahil sabi niya nga po, Panginoon, kalilimutan niyo ang aming mga nakaraan. At ang aming po kasalukuyan at patuloy niyo po, Panginoon, inihahanda para kami, Panginoon, ay lumago sa inyo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na aming narinig na wapo po ulit ng bawat isa ito sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kakain din po, Panginoon, kami ng biyaya bilang sa katawan ng lupa, Panginoon, nilalapit namin na ay magpalain ninyo, Ama, at tinisin, Panginoon, ang biyaya nito upang magsilbing kalakasan, kalusugan at kagaya sa aming mga natatagong karamdaman. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala at po natin ang ating mga kamay. Ang masaganang biyaya ng Diyos at ang walang hanggang kapayapaan, ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Yesu Kristo at ang kapangyarihang nagmumula sa kataas-taasang Diyos Ama ang sumayin yung lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen.